Good morning, good afternoon, and good evening po kung anong oras mo man po ito napapanood ngayon. Well, ako po ay gagawa ngayon ng biryani na salty fish or mali po sa Arabic. Welcome po sa aking channel, Risa Jade po. So, ito po yung salty fish or mali. Ibababad po natin ito sa tubig ng 2 hours. Then, every 30 minutes is papalitan po natin ng tubig. So, ito po yung gagawin ko. 2 piraso ng salty fish cut into pieces. Then, tanggalin po natin yung skin at saka yung tinik. Diba? Para pagsubo mo, wala nang abala. So, ayan. Ganyan po yung depende po sa inyo, sa pagkat po ninyo, depende pahaba or pa-cubes, it's up to you po. So, ngayon, ang gagawin naman po natin is magpapakulo po tayo ng water. Tapos, para po mas lalong mawala po yung alat kasi kahit gaano po natin ibabad yan, yung alat is nandoon pa rin po sa isda. So, in order po na mawala po yung alat is ganito pong gagawin natin. Maglagay po tayo ng dates kasi ang purpose po nito kasi diba maalat yung isda tapos itong dates is matamis. Diba? Para mag yung lasa ng isda para mas lalong mawala yung alat niya. So, hayaan lamang po natin ito. Pakukulan po natin ito ng 30 minutes po. Hayaan lamang po natin siya hanggang sa maluto tapos hanggang sa mawala na din po yung alat po niya. So, hayaan lamang po natin dyan. So, ngayon naman po, ang gagawin naman po natin is ito po yung ating mga seasoning. So, turmeric, pari-parihas po ang kanyang mga measuring. So, nasa 3/4 teaspoon po yan. Turmeric, black pepper, cumin, tapos coriander po. So, yan po yung ating mga seasoning at saka yung pinaka-main po dito sa ating recipe is itong biryani masala. So, meron po yung gamit ko na biryani. Tapos itong mga garam whole. So, ayan. Ngayon, ang gagawin naman natin is igigisa po natin yung sibuyas hanggang mag golden brown. Okay. Igisa po natin itong sibuyas. Hayaan lamang po natin siya hanggang mag golden brown. Tapos, maglagay po tayo ng ginger and garlic paste. Yung iba, ang ginagamit po yung fresh. Ginagadgad lang po nila yung fresh na luya and then yung bawang. Pero ako kasi medyo tamad, itong ready-made na ang aking ginagamit. Okay. So, haluin lamang po natin. Tapos, ilagay po natin ang kamatis. Tatlong kamatis po yung ginagamit ko. Haluin lang po natin hanggang sa maluto po siya. Diba mas maganda yung kamatis na hinog talaga kaysa yung kasi sometimes yung kamatis mga hilaw pa. So ngayon maglalagay po tayo ng pure ghee. Diba? Parang mantika siya. Ay, butter. Sabi nila butter. So maglagay po tayo ng 3 tablespoon ng ghee, vegetable ghee. So, haluin po natin para mahalo din po siya sa natin sa kamatis. Hayaan
lamang po natin na maluto. Tapos, ilagay po natin yung mga spices po na ating ginawa kanina. So, haluin po natin ng haluin hanggang po sa maluto po yung kamatis. Diba? Hanggang mag-dissolve po yung mga spices, yung mga seasoning doon sa ating kamatis. So, ngayon naman, maglalagay po tayo ng yogurt. So, dito naman, ang inilalagay ko na yogurt is 3 kutsara po. Sa lahat ng biryani na ginagawa ko, lagi po ako naglalagay ng yogurt. Masarap po siya. So, haluin lamang din po natin para hanggang sa matunaw po yung yung yogurt, hanggang sa mag-dissolve yung yogurt dito sa ating sauce. So, ngayon, lemon naman 2 teaspoon. Mix lamang po natin. Halo-halo, halo-halo. Okay, maglagay naman po tayo ng curry leaves. Fresh po siya. Tapos, coriander at saka fresh mint leaves. Depende po sa pag-hiwa po ninyo. Kung medyo malaki or maliit. So, haluin lamang po natin. Hindi na po kailangan ng asin kasi yung isda po natin is maalat na po. Eventually, yung alat ng isda is mahalo na po yan dito sa ating ginawang sauce. So, ilagay po natin yung fish. Haluin po natin. Halo-halo lamang. Dahan-dahan lamang po yung hahalo po natin kasi medyo fragile na yung diba, yung isda. Medyo na siya kasi malambot na siya eh. Mabilis siya madurog kaya dahan-dahan po yung pag-mix po natin. Para hindi naman siya madurog ng madurog, diba? Okay, so tapos na po yan. Magluluto tayo ng bigas. Okay. Ako ang ginagamit kong dito kasi baka tataka kayo, diretso na mainit. Matagal kasi magpakulo, kaya ang ginagawa ko, nagpapakulo na ako sa heater ng water. Kaya paglagay ko sa kaldero, mabilis na kumulo. So ngayon, ang lalagay ko ay fresh leaves, fresh mint at saka coriander po, tsaka yung mga garam masala whole. Then, asin po, 2 teaspoon, tsaka yung ghee. Kaya naglalagay po ako nitong mga fresh leaves para kahit papaano maglasa po yung yung kanin natin. Masarap po siya. Naglalasa talaga yung mga dahon-dahon. So, hayaan lamang po natin na kumulo. Then, maya-maya isatanggalin po natin ito. Okay. Na siya. Parang naluto na siya. Tanggalin naman po natin. Hayaan lamang po natin yung mga garam masala whole doon. Ito lang mga leaves ang ating kukuhanin. At kung bago ka po sa aking channel, please do like and subscribe po para kahit papano kung may latest po ako na mga i-upload is updated ka po. God bless po! Okay, so ngayon naman, ang gagawin naman natin is ilalagay po natin yung kanin naman. Hayaan natin na kumulo hanggang sa maluto ng mga siguro mga 70%.
wag masyado nating lutuin kasi masyadong malabsa yan pag niluto natin. Kasi ipapainin pa natin ito maya-maya. Okay, tapon na natin ang water. Tapos ngayon, ang gagawin naman natin is i-layer po natin yung kanin. Lalagay po tayo ng mantika sa bottom ng kaldero dito sa ilalim niya, pinaka-bottom. Then, lagay po natin yung rice, then fish. I-layer lamang po siya. Bigas, kanin, yung isda, kanin, kanin. Yung pinaka-last is yung kanin. Kasi maglalagay pa tayo ng something dito sa taas para medyo magkulay naman siya, di ba? Para hindi naman siya puti lang. Pero yung sa isda, magkukulay na din yan maya-maya pag napainin natin. So, ayan, lalagay ako ng saffron water. Okay, painin na po natin siya hanggang sa maluto. Hayaan po natin siya hanggang maluto. I-check na lang po natin kung luto na po yung kanin. Okay, ito na po ang ating biryani salty fish or mali. Ayan. Mainit na mainit po. Salamat po sa panonood. Thank you for watching po. And salamat po sa mga silent viewers ko at saka sa mga sumusuporta po sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.